ang dilim ng umaga ay bumabalot pa sa Tondo, Manila. Ngunit ang sikat ng araw ay nagsisimula ng sumilip sa pagitan ng mga gusaling luma at dingding na gawa sa yero. Subalit, sa puso ni Elena, ang umaga ay palaging mananatiling gabi at ang araw ay hindi na kailanman nagdala ng tunay na liwanag. Isang panahon, si Elena ay isang dalagang puno ng buhay. Ang kanyang mga mata, malalim at naniningning tulad ng bituin sa gabi ng Pilipinas, ay sumasalamin sa isang kaluluwang puno ng pangarap at pag-asa. Lumaki siya sa isang payak na pamilya, kung saan ang pag-ibig at pagtutulungan ang nagsilbing yaman. Ang bawat pagtatapos ng araw ay nagdudulot ng kagalakan at ang simpleng kainan sa hapag ay laging puno ng tawanan. Ang kanyang mga kamay, sanay sa paggawa ng iba't ibang kakanin na ipinagbibili ng kanyang ina, ay hindi kailanman napagod sa paglikha ng tamis at kasiyahan. Ang kanyang tawa ay kasing tamis ng puto at kasing sariwa ng amoy ng bagong lutong bibingka. Subalit, ang kanyang mundo ay nagkaroon ng isang kakaibang kulay nang makilala niya si Miguel. Si Miguel, na anak ni Don Remedios, ay isang binata na ang kabaitan at pagiging tapat ay kasing linaw ng batis sa kabundukan. Ang kanyang mga mata ay laging puno ng pag-unawa at ang kanyang mga salita ay nagbibigay ng kapanatagan. Si Doña Remedios naman, isang babaeng mayaman at puno ng pagmamataas, ay isang haligi ng lipunan na ang buhay ay umiikot sa yaman at posisyon. Para sa kanya, ang pag-ibig ay isang kalakal na dapat timbangin sa ginto, at ang mga relasyon ay dapat magsilbing hagdanan patungo sa mas mataas na antas ng buhay. Kinontra niya ng buong lakas ang pagmamahalan nina Elena at Miguel. Para kay Doña Remedios, si Elena ay walang iba kundi isang probinsyana na hindi karapat. Dapat sa pangalan, ang kanyang pamilya, isang hamak na tindera ng kakanin na walang puwang sa kanilang maluho at maranyang mundo. Ang kanyang mga salita ay matatalas na balaraw na sumasaksak sa puso ni Elena. Ngunit ang pag-ibig ni Elena at Miguel ay mas matibay kaysa sa anumang pader na kayang itayo ng pagmamataas. Sa kabila ng matinding pagtuto ni Doña Remedios, ikinasal sina Elena at Miguel sa isang simpleng seremonya sa isang maliit na simbahan. Ang kanilang pag-iisang dibdib ay hindi ipinagdiwang sa isang engranding kasalan, ngunit ito ay puno ng taimtim na pag-ibig at pangako. Sa kanilang mga mata, itang kita ang pangarap. Isang munting tahanan na puno ng tawanan ng mga bata, isang buhay na simple ngunit mayaman sa pagmamahalan. Ang bawat gabi ay pinupuno ng kanilang mga kuwento at mga pangarap sa hinaharap na parabang ang kanilang pag-ibig ang tanging yaman na kanilang kailangan. Ngunit ang buhay, tulad ng isang alon sa dagat, ay may dalang hindi inaasahang pagsubok. Isang umaga, habang papunta sa trabaho si Miguel, naganap ang isang malagim na aksidente. Ang ingay ng nagbangga ang jeepney, ang hiyawan ng mga tao, ang mga sirena ng ambulansya. Lahat ng iyon ay nagpinta ng isang madilim na larawan sa balita na dumating sa pandinig ni Elena. Si Miguel, ang kanyang minamahal na asawa, ang lalaking nagbigay ng kulay sa kanyang mundo, ay pumanaw. Ang balita ay bumagsak sa kanya tulad ng isang malaking bato, nagwasak sa kanyang kaluluwa, at nagpalubob sa kanya sa isang napakalalim na hukay ng kalungkutan. Hindi niya matanggap ang katotohanan. Ang kanyang mga luha ay umaagos ng walang humpay, at ang kanyang tinin ay nauwi sa isang mahinang iyak. At tila hindi pa sapat ang tindi ng trahedya
Sumunod pa ang isa pang masakit na pangyayari. Sa gitna ng kanyang matinding kalungkutan at pighati, nawalan din siya ng pag-asa. Sinasabi ng matinding stress at kalungkutan ay nagdulot ng pagkakasakit niya. Ang munting buhay na tumitibok sa kanyang sinapupunan, ang bunga ng ibinila ni Miguel, ang kanilang tanying asa ay nawala rin. Ang kanyang katawan, na dati puno ng buhay, ay ngayon ay tila isang walang laman na lalagyan at ang kanyang puso ay naging sugatan, mas sugatan pa kaysa sa inaakala niya. Ang pagkawala ng kanyang asawa at ng kanilang anak ay dalawang matalin na suldang na sumaksak sa kanyang kaluluwa. Iwan ang isang bakas ng sakit na kailanman ay hindi na maghihilom. Sa gitna ng kanyang labis na pagdadalamhati, dumating si Doña Remedios. Subalit, sa halip na magbigay ng kalinga at unawa, ang matandang ginang ay naging mas malupit pa sa kanyang sariling kalungkutan at galit, ibinuhos niya kay Elena ang lahat ng sisi. Ikaw ang malas. Sigaw ni Doña Remedios na ang mukha ay puno ng hinanakit at Ikaw ang nagdala ang kamalasan sa anak ko. Kung hindi kanya pinakasalan, buhay pa sana siya. Ikaw, isang hamak na probinsyana, isang anino lamang sa kanyang buhay, ay nagdala ng trahedya. Ang mga salitang ito ay kasing lamig ng yelo at kasing talim ng punyal. Itinulak niya palabas si Elena mula sa tahanan na minsan ay puno ng ibig nila ni Miguel. Hindi pinayagan si Elena na magdala ng anuman. Walang alaala, walang damit, walang kahit anong kagamitan na magpapaalala sa kanyang nakaraan. Lumabas siya ng bahay na yon nang walang iba kundi ang kanyang wasak na puso at ang danit na kanyang suot. Siya ay iisa, walang malalapitan, at ang buong mundo ay tila bumagsak sa kanyang mga balikat. Naglakbay si Elena nang walang patutunguhan, ang kanyang mga paa ay tinatangay ng hangin at ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. Ang kanyang mga alaala ay tila naglalaro sa kanyang isipan. Ang tawa ni Miguel, ang kanilang mga pangarap, ang kanilang ibig. Ngayon, lahat ng iyon ay tila isang panaginip na naglaho sa hangin. Nakarating siya sa Tondo, Manila, isang lugar na kasing gulo at kasing ingay ng kanyang isipan. Ang Tondo ay isang labyrinth, ang mga eskinita at parong, kung saan ang amoy ng usok, pawis, at saring lutuin sa kali ay naghahalo sa mainit na hangin. Ang mga jeepney ay humaharurot, ang mga vendor ay sumisigaw, at ang mga bata ay naglalaro sa maruruming kalsada. Ito ang lugar kung saan ang bawat tao ay nakikipagsapalaran para mabuhay. Doon, sa gitna ng kaguluhan, nakahanap si Elena ng isang maliit na puwang sa gilid ng kalye. Siya ay nabuhay sa pamamagitan ng pagtitinda ng kakanin sa isang luma at kalawangin na kariton. Ang kanyang kuto, sapin, satin, at bibingka ay hindi na kasing tamis ng dati at ang kanyang mga kamay ay hindi na gumagalaw ng may sigla. Ang kanyang buhay ay tila isang walang laman na sisiglan, walang layunin, walang kagalakan. Ang kanyang mga mata, na dati naniningning, ay ngayon ay walang buhay, tila dalawang madilim na balon ng kawalan ng asa. Ang kanyang balat ay nanunuyo, at ang kanyang mga labi ay laging nakaumang. Naglalakad siya sa araw. Araw na tila isang anino
Umihingang, ngunit hindi nabubuhay. Nakikita niya ang iba pang mga tao sa paligid niya. Ang mga manggagawa na nagtatabaho ng husto para lamang kumita ng sapat na pangkain, ang mga ina na aalala sa kanilang mga anak at ang mga bata sakali na naghahanap ng tirang pagkain. Bawat isa sa kanila ay may sariling laban. Ngunit sa puso ni Elena, ang kanyang laban ay mas mabigat kaysa sa lahat. Ang tondo ay naging kanyang tahanan, ngunit hindi ito nagdulot ng kapayapaan sa kanyang puso. Ang ingay ng kalye ay tila nagsisilbing soundtrack sa kanyang kalungkutan, at ang araw na paghahanap buhay ay tila isang walang katapusang paghihirap. Isang hapon, habang nagtitinda si Elena sa ilalim ng mainit na araw, lumapit sa kanyang kariton ang 3 bata. Sila ay payat, marumi, at ang kanilang mga damit ay butas. Subalit, sa kanilang mga mata, mayroong isang kakaibang ningning. Isang ningning ng asa na matagal nang nawala sa mga mata ni Elena. Si Sofia, na tinatayang 8 taong gulang, ay ang pinakamatanda. Ang kanyang mga mata ay matatalino at laging alerto, tila laging handang protektahan ang kanyang 2 nakababatang kapatid. Si Mateo, na 7 taong gulang, ay isang pangarapin. Madalas siyang gumuhit sa lupa gamit ang stick. Ang kanyang imahinasyon ay malaya at walang hangganan. At si Carlos na 5 taong gulang ay tahimik at laging nakakapit kay Sofia. Ang kanyang maliit na kamay ay laging nakahawak sa kanyang ate. Sa simula, umiiwas si Elena. Hindi niya maintindihan kung bakit sila lumapit sa kanya. Ang kanyang puso ay puno pa rin ng sakit at hindi niya nais na maging responsable sa iba. Subalit, ang mga mata ng mga bata na puno ng gutom at asa ay nakapagpabago sa kanyang isipan. Nakita niya sa kanilang mga mata ang kanyang sarili. Ang kanyang sariling kalungkutan at kawalan ng asa. Mayroong isang bagay sa kanila na nagpahulog sa kanyang puso. Kinuha niya ang ilang piraso ng kakanin mula sa kanyang kariton at ibinigay sa mga bata. Sa simula, aalangan sila, ngunit nang makita nila ang ngiti ni Elena, biglang naging maliwanag ang kanilang mga mukha. Kinain nila ang kakanin ng dahan. Tila ang bawat kagat ay isang regalo. Simula noon, araw silang bumabalik sa kaiton ni Elena. Hindi nagtagal, naging bahagi na sila ng kanyang araw. Araw na buhay. Isang gabi, habang umuulan, nakita ni Elena ang mga bata na nakaupo sa ilalim ng isang butas. Putas na tola, nanginginig sa lamig. Hindi niya kinaya ang makita sila sa ganitong kalagayan. Inimbitahan niya sila sa kanyang maliit na silid na inuupahan. Ang silid ay masikip at ang mga dingding ay gawa sa plywood. Subalit, nang pumasok ang mga bata, biglang naging maliwanag ang silid. Dahan. Ang 3 bata ay nagpabago sa silid na yon. Ang kanilang tawanan ay nagpuno sa bawat sulok at ang kanilang mga tawag na Nanay Elena ay naging musika sa kanyang mga tainga. Ang maliit na silid ay naging isang tahanan. Sa kabila ng kanilang kahirapan, ang kanilang tahanan ay puno ng ibig at kagalakan. Si Elena, na dati isang anino ng kanyang sarili, ay unting nakabalik sa buhay. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang lumiwanag at ang kanyang ngiti ay nagsimulang bumalik.
natagpuan niya sa mga bata ang isang bagong layunin sa buhay. Ang magmahal at magbigay ng pag-asa. Ang kanilang maliit na pamilya na binuo mula sa mga luha at kalungkutan ay ngayon ay isang patunay na ang pag-ibig ay kayang lampasan ang anumang pagsubok. Kahit na mahirap sila, ang kanilang puso ay mayaman sa pagmamahalan at pag-asa. Ang amoy ng kakanin ay bumalik sa bahay, kasama ang amoy ng pag-asa at pag-ibig. Ngunit sa bawat liwanag, mayroon ding anino. Sa kanilang munting komunidad, mayroong isang matandang babae na ang pangalan ay Manang Sol. Si Manang Sol ay kilala sa kanyang pagiging tsismosa at pagkainggitin. Nakatira siya sa kabilang bahay at ang kanyang mga mata ay laging nakabantay sa bawat galaw ni Elena at ng mga bata. Si Manang Sol ay isang babae na ang buhay ay umiikot sa pagmamasid at paghuhusga sa iba. Ang kanyang mga labi ay laging handang magsalita ng masama at ang kanyang mga salita ay laging nagdudulot ng sakit. Para kay Manang Sol, ang pagkuha ni Elena sa 3 bata ay isang katangahan. Hindi niya maintindihan kung bakit gagawin ni Elena yon, lalo na't siya mismo ay mahirap. Isang malaking pasanin lang ang mga batang iyan sa buhay mo, Elena. Pulong niya sa mga kapitbahay habang nakatingin kay Elena. Hindi ka na makakaahon sa kahirapan dahil sa kanila. Ang kanyang mga salita ay tila lason na dahan. Dahang kumakalat sa buong komunidad. Ang kanyang mga balita ay nagdulot ang mga pagdududa sa isipan ng mga tao. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang tumingin kay Elena at sa mga bata ng may pag-alinlangan at ang mga pulungan ay nagsimulang marinig sa bawat sulok. Manang Sol, na laging nakaupo sa kanyang upuan sa labas ng kanyang bahay, ay tila isang guwardiya na laging handang magbigay ng kanyang hatol. Ang kanyang mga mata ay laging puno ng pagdududa at pagkainggit, at ang kanyang mga salita ay laging puno ng panghuhusga. Ang kanyang anino ay tila nakabalot sa buhay ni Elena at ng mga bata, isang paalala na ang kanilang kaligayahan ay hindi ganoon kadali makamit. Ang bawat sulyap at bulong ni Manang Sol ay naglalagay ng presyon kay Elena, nagpapaalala sa kanya na ang mundo ay puno ng mga taong handang maghatol at magpabagsak. Ngunit sa puso ni Elena, ang kanyang pag-ibig sa mga bata ay mas matibay kaysa sa anumang salita o anino. Ito ay isang pagsubok na kailangan nilang lampasan. Ang kanilang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang at ang dilim ng nakaraan ay tila laging nakabantay sa kanilang bawat hakbang. Ang araw ay muling sumikat sa tondo, ngunit sa munting tahanan ni Elena, ang liwanag na dala nito ay tila mas maliwanag kaysa dati. Hindi na ito ang malamig na sikat ng araw na nagpapahayag ng isa pang araw ng pagdurusa, kundi isang mainit na yakap na nagpapahayag ng bagong pag-asa. Ang mga dingding ng kanilang silid na dati tila malamig na kulungan ay ngayon ay pinuno ng buhay at kagalakan, salamat sa mga ngiti at tawanan ng 3 munting kaluluwa na kanyang tinanggap. Sa loob ng masikip na silid, kung saan ang amoy ng pinaghalong pawis, tuyong isda, at matamis na kakanin ay nagtataglay ng sariling pagkakakilanlan. Nagsimula ang isang bagong kabanata sa buhay ni Elena. Ang kanyang pagmamahal ay malawak, walang hanggan, at ito ay ibinuhos niya ng buong puo sa 3 bata. Para sa kanya, sila
ay hindi lamang mga inampon, kundi mga biyaya mula sa langit na nagbigay muli ng kulay sa kanyang mundo. Ang bawat kilos niya ay puno ng pagmamahal. Mula sa pagpapaligo sa kanila, ganit ang malamig na tubig sa timba hanggang sa pagpapalit ng kanilang mga butas. Putas, ngunit malinis na damit. Si Sofia, ang pinakamatanda, ay isang matalinong bata na may pagnanais na matuto. Sa tuwing nagtitinda si Elena ng kakanin, itinuturo niya kay Sofia ang pagbilang. Sofia, kung mayroon tayong 10 pruto at 2 ang nabili, ilan na lang ang natira? Tanong ni Elena habang itinuturo ang mga bilog na kakanin. Nagkukunwari si Sofia na nagbibilang sa kanyang mga daliri, ang kanyang kilay ay nakakunot sa pag. Iisip bago niya masiglang isagot. 8, Nanay Elena. Ang bawat tamang sagot ay sinasalubong ng isang mainit na yakap at isang piraso ng kakanin bilang pabuya. Tinuruan din ni Elena si Sofia na magsukli ng tama sa mga mamimili na nagpatalas sa kanyang isip at naghanda sa kanya para sa mga hamon ng buhay. Ang pagiging matalino ni Sofia ay nagbigay ng asa kay Elena na may isa sa kanila ang makakaahon sa kahirapan sa pamamagitan ng kaalaman. Si Mateo, na mayroong kaluluwa ng isang punay na artista, ay laging may dalang stick o uling. Sa halip na maglaro ng mga tipikal na laro ng bata, mas gusto niyang gumuhit. Nakita ni Elena ang kanyang talento at pinasigla niya ito. Sa isang lumang karton, iginuhit ni Mateo ang isang makulay na larawan ng isang hardin na puno ng mga bulaklak na inilagay ni Elena sa kanyang kariton ng kakanin. Ang luma at kalawangin na kariton ay tila nabuhay dahil sa mga disenyo ni Mateo. Isang bibingka na may malaking ngiti, isang sapin. Sapin na hugis bahaghari at isang puto na parang ulap. Ang mga mamimili ay humahanga sa ganda ng kariton. At ang mga bata sa kalye ay laging lumalapit para pagmasdan ang mga likha ni Mateo. Para kay Elena, ang bawat guhit ni Mateo ay isang pagpapatunay na ang kagandahan ay matatagpuan kahit sa gitna ng kahirapan. At si Carlos, ang pinakabata, ay isang tahimik na bata na mahilig makinig sa mga kwento. Bawat gabi, bago sila matulog, babasahan siya ni Elena ng mga pahinang mula sa isang lumang aklat na kanyang nahanap sa basurahan. Ang mga kwento tungkol sa mga prinsite at prinsesa, sa mga bayani at salamangkero, ay nagpuno sa isipan ni Carlos ng mga pangarap. Nanay Elena, ano po ang ibig sabihin ng prinsipe? Tanong niya, isang gabi, ang kanyang maliliit na mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng kandila. Ang bawat salitang kanyang natutunan ay isang maliit na hakbang patungo sa isang mas malawak na mundo na puno ng kaalaman. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Carlos na basahin ang mga simpleng salita at ang kanyang tahimik na kaluluwa ay nagsimulang mamukadkad sa pagtuklas ng mga kwento. Sama silang lumaban sa mga pagsubok ng buhay. Kung minsan, umaaraw ng matindi at ang mga kakanin ay mabilis maluma. Kung minsan naman, umuulan ng malakas at kailangan nilang umuwi ng maaga, dala ang kaunting benta. Subalit, sa bawat pagsubok, naroon ang pagkakaisa at pagmamahalan. Ang mga gabing pinagsaluhan nila, ang simpleng hapunan. Isang platong kanin at tuyong isda, o minsan ay gulay, ay puno ng tawanan at kwentuhan. Walang luho, walang yaman, ngunit mayroon silang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang ginto. Ang pagmamahalan ng isang pamilya. Ang mga kaarawan ay simple, ngunit puno ng damdamin.
Sa kaarawan ni Sofia, gumawa si Elena ng isang malaking sapin. Sapin na hinulman niya na parang Katie. Pinalamuti siya ng mga pira. Pirasong candy na kanyang naipon. Ang regalo ni Matthew ay isang guhit ng isang magandang bahay na pinangnakuan niyang itatayo para kay Sofia balang araw. At ang regalo ni Carlos ay isang yakap na puno ng pagmahal. Sa mga sandaling iyon, ang kahirapan ay tila nawawala at ang mundo ay puno ng pag-asa. Dahil sa mga bata, natagpuan ni Elena muli ang kanyang ngiti. Hindi na ito ang ngiti ng kanyang kabataan, kundi isang ngiti na mayroong lalin. Isang ngiti na bunga ng mga pagsubok, ngunit puno ng pag-asa. Ang kanyang buhay ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Ang bawat piraso ng kakanin na kanyang niluluto ay hindi na lamang para sa kanyang ikabubuhay, kundi isang pagpapahayag ng kanyang pagmamahal at pag-asa. Ang puto ay kasing lambot ng kanyang puso, ang sapin ay kasing makulay ng kanyang mga pangarap, at ang bibingka ay kasing init ng kanyang pagmamahal. Ang amoy ng nilulutong kakanin ay hindi na lamang amoy ng negosyo, kundi amoy ng pag-ibig, ng pamilya at ng pag-asa na muling sumibol sa kanyang puso. Subalit, ang kanilang kaligayahan ay hindi nakatakas sa mapanuring mataniman ng sol. Ang matandang babae na ang puso ay puno ng inggit at kapaitan ay laging nakamasid mula sa kanyang silya sa labas ng kanyang bahay. Sa bawat ngiti ni Elena, sa bawat tawanan ng mga bata, lalong umiinit ang kalooban ni Manang Sol. Para sa kanya, ang kaligayahan ni Elena ay isang personal na insulto, isang pagpapahiya sa kanyang sariling miserable na buhay. Madalas, maririnig si Manang Sol na nagbubulungan sa mga kapitbahay. Ang kanyang tinig ay parang ahas na gumagapang sa dilim. Tignan mo si Elena, sabi niya kay Aling Nena. Ang kapitbahay na mahilig din sa chismis habang nagtuturo sa kariton ni Elena. Ni hindi niya makabili ng maayos na damit, tapos kumuha pa ng 3 pasanin. Akala mo ba yayaman siya? Hindi. Lalo lang siyang lulubog sa kahirapan dahil sa mga batang yan. Ang kanyang mga salita ay tila laso na dahan. Dahang kumakalat, nagalaga ng pagdududa sa isipan ng mga tao. Mayroong iilan na sumasang ayon, ang iba naman ay umiiling na lamang sa pagkaawa kay Elena, at ang ilan ay tumalikod, ayaw makisali sa chismis. Ngunit sa puso ni Manang Sol, ang bawat salita ay isang pagpapatunay ng kanyang paniniwala na ang mga bata ay isang sumpa, hindi isang biyaya. Isang mainit na hapon, habang si Matthew ay nakaupo sa gilid ng kalye, abala, sa pagguhit ng mga ulap sa lupa gamit ang isang stick, hindi niya sinasadyang marinig ang pag-usap ni Manang Sol at Aling Nena. Ang hangin ay tila nagdala ng mga salita ni Manang Sol ng mas malinaw sa kanyang pandinig. Kawawa naman si Elena, sabi ni Manang Sol. Mabuti pa sana kung nagkaroon siya ng sariling anak, hindi yung ampun lang na walang silbi. Tingnan mo ang hirap niya. Araw. Gabi, naglalako. Tapos ang mga bata naman ay walang ibang ginawa, kundi dagdagan ng kanyang pasanin. Nagtawanan ng 2 babae, at ang tawa nila ay tila kumirot sa puso ni Matthew. Napatingin si Matthew kay Elena, nakabala sa aayos ng kanyang mga kakanin sa karitan. Nakita niya ang mga kamay ni Elena. Mga kamay na puno ng kalyo. Ang balat ay makapal at magaspang, hindi na kasing kinis ng mga kamay ng ibang ina. Nakita niya ang mga mata ni Elena. Mga mata na mayroong maitim na ebags, tanda ng mga gabing puyat sa paggawa ng kakanin at
aalada sa kanila. Naalala niya ang mga pagkakataong ibinibigay ni Elena ang kanyang sariling parte ng pagkain sa kanila. Sinasabing busog na siya, kahit alam ni Matthew na hindi. Ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng pagod, ay tila sumigaw ng katotohanan sa isipan ni Matthew. Ang mga salita ni Manang Sol ay nagkaroon ng kahulugan, isang masakit na kahulugan na nagtulak sa kanyang puso sa isang malalim na balon ng kalungkutan. Ang pagiging sensitibo ni Matthew na kasing sensitibo ng isang malambot na brush na dumampi sa isang kantas ay hindi nakayanan ang bigat ng katotohanan. Nagsimula siyang makaramdam ng matinding pagkaawa sa sarili. Siya at ang kanyang mga kapatid ay isang pasain. Sila ang nagpapahirap kay Nanay Elena. Sila ang dahilan kung bakit hindi siya makakaahon sa kahirapan. Ang masakit na katotohanan ay tila isang matalim na balaro na sumaksak sa kanyang kaluluwa at ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong at pagdududa. Kami nga ba ang sumisira sa buhay ni Nanay Elena? Pulong niya sa sarili habang ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. Ang ibig niya kay Elena ay malaki, ngunit ang pagdududa at pagkaawa sa sarili ay mas malaki pa. Ang butil ng pagdududa na itinaniniman ng Sol ay dahang lumaki sa puso ni Matthew hanggang sa ito ay naging isang malaking puno ng pagkakasala. Naging tahimik si Matthew. Ang kanyang mga guhit ay naging malungkot at ang kanyang mga mata ay laging puno ng kalungkutan tuwing titingin siya kay Elena. Araw, nakikita niya ang pagod sa mukha ni Elena, ang mga kaliw sa kanyang kamay at ang mga puyat sa kanyang mga mata. Bawat pagtingin ay nagpapatunay sa kanyang paniniwala. Sila ay pasanin. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Elena, kinausap ni Matthew sina Sophie at Carlos. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng gasera, ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng kalungkutan at asa. Kailangan nating umalis, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa sahig. Kailangan nating iwan si Nanay Elena. Hindi siya yayaman. Habang kasama niya tayo, mas magiging masaya siya kung wala tayo. Si Susia, bagamat matalino, ay pinaniwalaan ng kanyang kuya. Ang kanyang puso ay kumirot sa sakit, ngunit ang pagmamahal niya kay Elena ay mas matindi. Nais niya ang pinakamabuti para kay Nanay Elena. Pero saan tayo pupunta, Kuya Matthew? Tanong ni Sophia, ang kanyang tinig ay mahina. Hindi ko alam, sagot ni Matthew, pero alam kong mas magiging maayos ang buhay ni Nanay Elena kung wala tayo. Si Carlos, na napakabata pa para maunawaan ang bigat ng desisyon, ay kumapit lamang kay Sophia. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Sa uli, pumayag si Sophia. Dala ang mabigat na pasanin ng pagmamahal at asa para sa kanilang Nanay Elena. Kinabukasan ng umaga, bago pa sumikat ang araw, ang tatlong bata ay dahang lumabas sa kanilang munting silid. Ang hangin ay malamig at tahimik, tila nakikiramay sa kanilang paglisan. Sa ilalim ng mahina pang ilaw ng buwan, sumulyap sila kay Elena, na mahimbing pa ring natutulog. Sa isang lumang piraso ng papel, isinulat ni Matthew ang isang maikling liham gamit ang isang lapis na kanyang nakita sa kalye. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang isinusulat ang mga salita, puno ng pagsisisi at pagmamahal. Nanay Elena, patawad po. Mahal na mahal po namin kayo. Kailangan ko namin kumalis para maging masaya ka. Hindi po kami karapat.
dapat sa inyo. Sana po ay maging masaya ka. Nagmamahal. So saya, may Tio Carlos. Inilagay ni Mateo ang liham sa ibabaw ng kumot ni Elena at pagkatapos ay dahan. Dahan silang lumabas ng silid, ang kanilang mga puso ay puno ng sakit at lungkot. Ang kanilang mga yapak ay tahimik, tila ayaw nilang gisingin ang babaeng kanilang iniwan. Lumabas sila sa dilim ng umaga, papunta sa isang kinabukasan na walang kasiguraduhan. Nang magising si Elena, napansin niya ang katahimikan. Walang ingay ng mga bata na naglalaro, walang tawag na Nanay Elena. Lumakas ang kabob ng kanyang dibdib. Sophia, Mateo, Carlos, tawag niya. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Ngunit walang sumagot. Nakita niya ang lihan sa kanyang kumot. Naninginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ito. Sa bawat salitang kanyang nabasa, parang sinasaksak ang kanyang puso. Ang mundo ni Elena ay muling nagdilim. Ang sakit ng pagkawala ni Miguel, ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak. Lahat ng iyon ay bumalik, mas matindi, mas masakit. Hindi pwede. Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon. Tumakbo siya palabas, walang sapin sa paa. Ang kanyang buhok ay gusot, ang kanyang mukha ay puno ng luha. Sophia, Mateo, Carlos. Inalugad niya ang bawat iskinita ng tondo, ang bawat sulok, ang bawat barong. Parong. Ang kanyang mga sigaw ay naging mga hikdi. At ang kanyang mga luha ay umaagos ng walang humpay. Ang mga tao sa paligid ay nakatingin sa kanya. Ang ilan ay may awa. Ang iba ay may pag-alinilangan. At si Manang Sol na nakaupo sa kanyang silya ay ngumiti ng bahagya. Tila sinasabi, sabi ko na nga ba, walang magandang maidudulot ang mga batang iyan. Ang ngiti ni Manang Sol ay parang kutsilyo na sumaksak sa puso ni Elena. Umalik si Elena sa kanyang silid. Ang kanyang katawan ay tila walang buhay. Ang kanyang kariton ng kakanin ay naiwang nakatayo sa gilid ng kalye. Ang mga kakanin ay natuyo at nalanta. Ang amoy ng matamis na kakanin ay nawala, napalitan ng amoy ng alikabok at kalungkutan. Si Elena, na muling natagpuan ang kanyang sarili sa mga bata, ay ngayon ay muling nawala. Ang kanyang mga mata ay muling naging walang buhay, tila dalawang madilim na balon ng kawalan ng pag-asa. Ang kanyang puso, na muling nabuhay dahil sa pagmamahal, ay muling nabasag, at ang bawat piraso ay puno ng sakit at pangungulila. Ang buhay ay muling naging isang madilim at walang kahulugang paglalakbay. Nang magising si Elena, napansin niya ang katahimikan. Walang ingay ng mga bata na naglalaro, walang tawag na Nanay Elena. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Sophia, Mateo, Carlos, tawag niya. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Ngunit walang sumagot. Nakita niya ang liham sa kanyang kumot. Naninginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ito. Sa bawat salitang kanyang nabasa, parang sinasaksak ang kanyang puso. Ang mundo ni Elena ay muling nagdilim. Ang sakit ng pagkawala ni Miguel, ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak. Lahat ng iyon ay bumalik, mas matindi, mas masakit. Hindi pwede. Sigaw niya, ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon. Tumakbo siya palabas,
Walang sapin sa paa, ang kanyang buhok ay gusot, ang kanyang mukha ay puno ng luha. Sofia, Mateo, Carlos. Inalugad niya ang bawat iskinita ng tondo, ang bawat sulok, ang bawat barong. Parong. Ang kanyang mga sigaw ay naging mga hikbi, at ang kanyang mga luha ay umaagos ng walang humpay. Ang mga tao sa paligid ay nakatingin sa kanya. Ang ilan ay may awa, ang iba ay may alinangan. At si Manang Sol na nakaupo sa kanyang silya ay ngumiti ng bahagya, tila sinasabi, sabi ko na nga ba? Walang magandang maidudulot ang mga batang iyan. Ang ngiti ni Manang Sol ay parang kutsilyo na sumaksak sa puso ni Elena. Umalik si Elena sa kanyang silid, ang kanyang katawan ay tila walang buhay. Ang kanyang kariton ng kakanin ay naiwang nakatayo sa gilid ng kalye. Ang mga kakanin ay natuyo at nalanta. Ang amoy ng matamis na kakanin ay nawala, napalitan ng amoy ng alikabok at kalungkutan. Si Elena, na muling natagpuan ang kanyang sarili sa mga bata, ay ngayon ay muling nawala. Ang kanyang mga mata ay muling naging walang buhay, tila dalawang madilim na balon ng kawalan ng asa. Ang kanyang puso, na muling nabuhay dahil sa pagmamahal, ay muling nabasag, at ang bawat piraso ay puno ng sakit at pangungulila. Ang buhay ay muling naging isang madili at walang kahulugang paglalakbay. Muling pagbangon at usbonglan, kisyotilar. Ang mga araw ay dumaloy na tila tubig sa ilog. Bawat sandali ay nagdadala ng mas malalim na sugat sa kaluluwa ni Elena. Ang silid na minsan ay puno ng tawanan ay ngayon ay nakakabingi ang katahimikan. Ang kanyang kariton ng kakanin ay tila isang bantayog ng kanyang nawawalang asa, nilukuban ng alikabok at kalungkutan. Gabi. Tinititigan niya ang mga munting sapatos na naiwan ng mga bata, ang mga lumang laruan na hindi nila nadala, at ang liham na puno ng sakit. Ang bawat bagay ay nagsisilbing paalala ng kanyang pagkabigo, ng kanyang kawalan ng kakayahang ipagtanggol ang mga minamahal niya. Nagluto siya ng kakanin ng ilang araw, ngunit ang bawat tikin ay nagdadala lamang ng kapaitan. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig, at ang kanyang espiritu ay tuluyang nanlo. 3. Ang lakas ng muling pagkabuhay ng Iglesia. Isang hapunan, habang abala si Elena sa pagliligpit ng mga lumang gamit sa sulok ng silid, mayroon siyang nakitang isang nakatiklop na papel sa ilalim ng kanilang lumang banig. Sa una, inakala niyang isa lamang nitong lumang pahayagan. Ngunit nang buksan niya, lumabas ang isang pamilyar na disenyo. Ito ay isang drawing. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis, at ang kanyang mga mata ay nanlabo sa luhang muling nanunukso. Ito ang drawing ni Mateo, ang batang may kaluluwa ng isang artista. Sa kabila ng pagkaluma at pagkupas ng kulay, malinaw pa ring nakikita ang larawan. Si Elena, na may malawak na ngiti, nakatayo sa likod ng kanyang kariton ng kakanin, na puno ng makukulay na disenyo. Sa kanyang tabi, ang 3 bata. Si Sofia, na matalino, si Mateo, na may lapis sa kamay, at si Carlos na nakakapit sa kanyang palda. Ay masayang naglalaro. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kagalakan at pagmamahal. Ang araw sa drawing ay maliwanag, at ang mga bulaklak sa paligid ay nagbibigay ng buhay sa buong tanawin. Hindi lamang ito isang larawan. Ito ay isang
salamin ng isang panahong puno ng kaligayahan, ng isang pamilyang binuo sa pagmamahal. Dinala ni Elena ang drawing sa dibdib niya. Ang kanyang mga luha ay dumaloy na parang ilog. Hindi ito luha ng kalungkutan lamang, kundi luha ng pag-unawa. Sa matagal na panahon, iniisip niya na ang mga bata ay pasanin. Ang mga salita ni Manang Sol ay bumalong sa kanyang isipan, nagdudulot ng pagkakasala. Ngunit habang tinititigan niya ang larawan, nakita niya ang katotohanan. Ang mga bata ay hindi kailanman naging pasanin. Sila ang naging ilaw sa dilim niya. Sila ang nagbigay ng kulay sa kanyang mundong naging itim. Ang bawat ngiti, bawat tawanan, bawat yakap. Iyon ang naging gasolina na nagpaandar muli sa kanyang puso. Ang pagmamahal niya sa kanila ay hindi kondisyonal, walang hinihinging kapalit. Hindi ito isang Ito ay isang biyaya. Isang apoy na muling nagpaalab sa kanyang kaluluwa. Hindi bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit kuno ng bagong lakas. Hindi ako susuko. Hindi ito ang magiging katapusan ko. Ang drawing ni Matthew ay naging kanyang anting. Anting ang kanyang paalala na ang pagmamahal ay kayang lampasan ng anumang pagsubok. Niyakap niya ang drawing ng mahigpit at sa mga sandaling iyon, nagkaroon ng isang matibay na desisyon sa kanyang puso. Hindi na niya hahayaang ang trahedya ang magpataw ng kahulugan sa kanyang buhay. Hindi na siya magiging biktima. Pabangon siya. Unti. Dahan. Nagsimulang bumangon si Elena. Ang kanyang unang hakbang ay ang paglilinis ang kanyang silid. Aalis ng alikabok, aayos ng mga gamit. Pagkatapos, ang kanyang kariton. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay habang nililinis niya ang kalawangin nitong bakal. Pinupunasan ng mga gulong at pinupunasan ang muling iginuhit ni Mateo na mga kakanin sa gilid ng kariton. Ang bawat paglinis ay tila paglilinis din ng kanyang sariling kaluluwa, pagtanggal ng bigat ng kalungkutan. Nagsimula siyang muling gumawa ng kakanin. Sa simula, mahirap. Ang kanyang mga kamay ay naninibago at ang kanyang puso ay puno pa rin ng pangungulila. Ngunit sa bawat pagmasa ng harina, sa bawat paghalong gata ng niyog, sa bawat paglagay ng pambalasa, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pagmamahal at pag-asa. Ang puto ay muling naging kasing lambot ng ulap. Ang sapin ay muling nagkaroon ng makulay na buhay at ang bibingka ay muling naglabas ng amoy na nagpapatunay ng kaligayahan. Ang bawat piraso ng kakanin ay ginawa niya ng may buong pag-iiyat. Tila bawat isa ay isang liham ng pagmamahal na ipinapadala niya sa kanyang mga anak. Ang tondo ay muling nakarinig ng kanyang boses na nag-aalok ng kakanin. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malalin at puno ng kalungkutan, ngunit mayroong isang bagong ningning. Isang ningning ng katatagan at pag-asa. Hindi na siya naglalako ng walang buhay. Naglalako siya ng may layunin. Ang bawat benta, ang bawat ngiti na ibinibigay niya sa mga mamimili ay isang patunay na siya ay babangon. Ang kanyang bagong layunin ay maging isang tao na ipagmamalaki ng kanyang mga anak kung sakaling bumalik sila. Isang ina na, sa kabila ng lahat, ay nanatiling matatag, puno ng pagmamahal at hindi sumuko. Ang mga tao ay nakakapansin sa kanyang pagbabago, sa kanyang bagong sigla.
Ang amoy ng kakanin ni Elena ay muling naging amoy ng asa, ang pagmamahal, ng muling pagkabuhay. 3. Dalawa. Ang buhay ng tatlong bata at ni Don Luis Cac, Iba at Rodol, Luis. Samantala, matapos lisanin ng bisig ni Nanay Elena, ang tatlong bata, Sofia, Maitio, at Carlos, ay humarap sa isang mundo na puno ng kalupitan at kawalan ng pag-asa. Ang kanilang mga araw ay naging isang walang katapusang paghahanap ng pagkain, ng isang lugar upang matulog na hindi sila mababasa sa ulan o makukuyog ng mga ligaw na aso. Naglakad sila nang walang direksyon, ang kanilang mga gutom na tiyan ay kumakalam, at ang kanilang mga paa ay puno ng sugat at patos. Si Sofia, sa kabila ng kanyang batang edad, ay kailangang maging matatag. Pinoprotektahan niya ang kanyang mga kapatid sa lahat ng oras. Ang kanyang mga mata ay laging alerto sa mga panganib ng kalye. Ang mga matatandang lalaki na may masamang hangarin. Ang mga gang na naghahanap ng mga bata para gamitin sa krimen. Isang araw, habang naglalakad sila sa isang abalang kalsada, napansin sila ng isang grupo ng mga kabataan na may matatalim na tingin. Pinilit silang sumama, at nang tanggihan ni Sofia, muntik na silang saktan. Nagtago sila sa likod ng isang lumang kak, nanginginig sa takot. Ang kanilang mga puso ay kumabog ng mabilis na parang tambol. Ang buhay sa kalye ay isang patuloy na laban para mabuhay, isang patuloy na takot sa hindi nakikitang panganib. Ngunit sa kabila ng lahat ng hirap, nanatili silang magkakapatid. Ang kanilang pagmamahalan ay naging kanilang kanlungan. Nagbabahagi sila ng bawat piraso ng tinapay na kanilang nakita, bawat sulyap ng pag-asa na kanilang natagpuan. Si Matthew ay patuloy na gumuguhit sa lupa. Ang kanyang mga drawing ay nagiging mas malungkot, naglalarawan ng kanyang pangungulila kay Nanay Elena. Ngunit tulad ng isang sinag ng araw na sumisilip sa gitna ng maitim na ulap, dumating ang isang himala sa kanilang buhay. Isang umaga, habang nagtitinda si Sofia ng mga bulaklak na kanyang nakita sa basurahan, at si Matthew ay abala sa pagguhit ng mga ibon sa pader, may isang sasakyan na huminto sa kanilang harapan. Mula sa loob ay lumabas si Don Luis, isang kilalang negosyante na may malalim na malasakit sa kapwa. Si Don Luis ay hindi lamang mayaman sa salapi, kundi sa kabutihan ng puso. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at ang kanyang mga kilos ay laging puno ng paggalang. Nakita niya ang talino sa mga mata ni Sofia habang nakikipagtawaran ito sa mga mamimili. Nakita niya ang likas na talento ni Matthew sa kanyang mga drawing na kahit sa dumi ng padel ay nagpapakita ng kagandahan. At napansin niya ang tahimik na pagmamasid ni Carlos, ang paraan kung paano nito sinusuri ang bawat galaw ng mga tao sa paligid. Mayroong isang bagay sa tatlong bata na nagpakita sa kanya ng potensyal. Isang potensyal na, kung mahahasa, ay magiging malaking kontribusyon sa lipunan. Kinausap ni Don Luis ang mga bata ng may buong kabaitan. Nasaan ang inyong mga magulang? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay malumanay. Ikinuwento ni Sofia ang kanilang buhay, ang kanilang alis kay Elena, ang kanilang paglalakbay. Habang nakikinig si Don Luis, nakita niya ang sakit sa kanilang mga mata, ngunit nakita rin niya ang pag-asa. Nang malaman niya ang kanilang kwento, hindi siya atubili. Sumama kayo sa akin, sabi niya. Ibigyan ko kayo ng isang bagong simula. Dinala ni Don Luis ang tatlong bata sa kanyang tahanan. Doon, binigyan niya sila ng lahat ng kailangan. Malinis na damit
masarap na pagkain, at isang komportableng lugar upang matulog. Higit sa lahat, binigyan niya sila ng edukasyon. Aral niya sila sa pinakamagandang paaralan, pinahasa ang kanilang mga talento, at pinamahalaan ang kanilang mga pangarap. Si Sofia, sa kanyang talino, ay naging isang mahusay na estudyante. Sa tulong ni Don Luis, inasa niya ang kanyang kakayahan sa matematika at negosyo, nagiging matalim ang kanyang isipan sa bawat transaksyon. Si Matthew naman, sa ilalim ng gabay ng mga batikang guro sa sining, ay naging isang mahusay na pintor at taga-disenyo. Ang kanyang mga iginuhit ay puno ng buhay, at ang kanyang mga disenyo ay puno ng pagkamalikha. At si Carlos, na dati tahimik, ay naging isang matalilong stratehista. Ang kanyang pagiging observant ay ginamit niya sa pag-aaral ng pamamahala at operasyon ng negosyo. Naging pangalawang ama si Don Luis sa kanila, hindi lamang sa pagbibigay ng pangangailangan, kundi sa pagbibigay ng pagmamahal, unawa, at patuloy na suporta. Sa kanya, natuto sila na ang yaman ay hindi lamang sa salapi, kundi sa pagbibigay at pagmamahal. 3. Uling pagtatagpo at bagong simulaon Takikumi. 5 taon ang lumipas, mabilis na lumipad ang panahon. Ang 3 bata, na minsan ay gumagala sa mga kalsada ng pondo, ay ngayon ay mga matagumpay na negosyante. Si Sofia, sa edad na 23, ay isang batikang Chief Financial Officer ng isang malaking kumpanya. Ang kanyang isipan ay kasing talas ng isang ispag, at ang kanyang mga desisyon ay laging batay sa ditos at lohika. Si Naiso, sa edad na 23, ay naging isang kilalang culinary designer. Ang kanyang sining ay hindi lamang sa canvas kundi sa mga plato ng pagkain. Bawat presentasyon ay isang obra maestra. At si Carlos, sa edad na 20, ay isang mahusay na Chief Operating Officer ko. Ang kanyang pagiging kalmado at strategic thinking ay nagdulot ng malaking tagumpay sa kanilang negosyo. Nakamit nila ang lahat ng kanilang pangarap. Yaman, posisyon, tagumpay. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, mayroong isang malaking butas sa kanilang mga puso. Isang butas na taning ang pagmamahal ni Nanay Elena lamang ang makakapuno. Ang pagkakasala sa iwan kay Elena ay isang mabigat na pasanin na kanilang dinala sa loob ng 5 taon. Sa bawat pagdiriwang, sa bawat tagumpay, naroon ang pait ng pamungulila sa kanilang ina. Sa tulong ni Don Luis, na nakakaunawa sa kanilang kalungkutan, sinimulan nilang hanapin si Elena. Kailangan ninyong balikan ang inyong pinagmulan, sabi ni Don Luis sa kanila. Ang tunay na yaman ay nasa puso. Pumalik sila sa Tondo, ang lugar kung saan sila lumaki. Ang lugar kung saan nila iniwan ang pinakamahalagang bahagi ng kanilang buhay. Ang Tondo ay nagbago, ngunit ang mga alaala ay nanatili. Nagtanong sila sa bawat sulok, sa bawat kapitbahay na kanilang nakita. Mahirap hanapin ang isang tao sa gitna ng milyon. Ngayong tao, lalo na matapos ang 5 taon. Isang hapon, habang malapit na silang sumuko, nakita nila ang isang matandang babae na naglalako ng kakanin sa isang sulok ng kalye, malapit sa isang lumang bahay. Ang kanyang kariton ay luma, ngunit malinis, at ang amoy ng kakanin ay bumalik sa kanilang mga alaala. Lumapit sila, at nang makita nila ang babae, tumigil ang kanilang paghinga. Siya ay si Elena. Mas matanda, ang kanyang buhok ay may pilak na hibla, ang kanyang mukha ay mayroong mas maraming kunot. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng katatagan at pagmamahal.
Ang kanyang mga kamay, na dating puno ng kalyo, ay ngayon ay mas payat, ngunit ang kanyang mga ngiti ay nanatiling mainit. Ang kanyang kariton ay pareho pa rin. Ang mga disenyo ni Matthew ay halos kumupas na, ngunit ang bawat kakanin ay puno pa rin ng pamilya na amoy ng pagmamahal. Hindi nakapagsalita ang tatlong bata. Ang kanilang mga mata ay puno ng luha at ang kanilang mga labi ay nanininig. Si Sofia ang unang lumapit. Nanay Elena, bulong niya, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Lumingon si Elena at nang makita niya ang tatlong pamilyar na mukha, pumagsak ang kanyang mga binti. Sophia, Mateo, Carlos, ang kanyang boses ay puno ng hindi makapaniwalang kagalakan. Ang muling pagtatagpo ay puno ng luha. Nagyakapan sila ng mahigpit. Ang mga luha ng pagsisisi at kagalakan ay naghalo. Patawad po, Nanay Elena, sabi ni Matthew. Ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi. Patawad po, dahil iniwan ka namin. Walang salita ng pagreklamo, walang salita ng galit. Anging pagmamahal lamang. Niyakap ni Elena ang kanyang mga anak, at sa mga sandaling iyon, ang butas sa kanyang puso ay napuno. Ang kanyang mga anak ay bumalik, at kasama nila ang kanyang nawawalang kaluluwa. Sa tulong pinansyal at karanasan mula sa kanyang mga anak at kay Don Luis, hindi lamang nagpatuloy si Elena sa pagtitinda ng kakanin. Nagpasya siyang magbukas ng isang karinderya. Isang maliit, simple, ngunit mainit na kainan, na tinawag niyang ang puso ni Elena Tse, Tinka Elena. Si Maitso ang nagdisenyo ng buong interior ng kainan. Ang bawat sulok ay puno ng kanyang sining. Mga paintings ng mga probinsya, mga inukit na kahoy na may disenyo ng kakanin, at mga pader na may mga salita ng pag-asa. Si Sofia ang asikaso ng lahat ng pinansyal na aspeto. Tinitiyak na ang bawat sentimo ay ginagamit ng tama. At si Carlos ang nagpatakbo ng araw na operasyon. Tinitiyak na ang bawat customer ay masaya at bawat proseso ay maayos. Mabilis na naging tanyag ang puso ni Elena. Hindi lamang sa Tondo, kundi sa buong Maynila. Ang mga tao ay dumarayo hindi lamang para sa masasarap na tradisyonal na kakanin at mga lutuing Pilipino, kundi para sa kwento ng pagmamahal at pag-asa na nasa likod nito. Bawat puto ay may kwento, bawat sinigang ay may damdamin, bawat adobo ay may pagmamahal. Ang puso ni Elena ay hindi lamang isang kainan. Ito ay isang tahanan, isang pamilya, isang patunay na ang pagmamahal ay kayang lampasan ng anumang pagsubok. 4. Pundasyon ng kawanggawa at pagpapatawad ko din is that fifth. Ngayon na mayroon na silang sapat na yaman at impluwensya, nagpasya ang pamilya na ibalik sa komunidad ang biyaya na kanilang natanggap. Sama silang nagtatag ng isang pundasyon ng kawanggawa na tinawag na bayanihan ng puso't na Nietzsche, Tin. Ang layunin ng pundasyon ay bigyan ng pangalawang pagkakataon ang mga taong nangangailangan, lalo na ang mga bata sa kalye na tulad nila noon. Nagbigay sila ng pagkain, tirahan, edukasyon, at pag-asa sa mga bata na walang kinabukasan. Ang bawat donasyon, bawat voluntaryong oras, ay isang patunay ng kanilang pagmamahal at pasasalamat. Ngunit mayroon pa ring mga sugat sa puso ni Elena
na kailangan niyang hilumin. Isang araw, sinadya niya si Doña Remedios, ang matandang ginang, na minsan ay puno ng pagmamataas, ay ngayon ay matanda na at mahina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ang kanyang mga kamay ay naninginig. Sa loob ng 5 taon, dinala ni Doña Remedios ang bigat ng kanyang mga salita at gawa kay Elena. Doña Remedios, sabi ni Elena, ang kanyang tinig ay kalmado at puno ng pag-unawa. Narito po ako hindi para manisi, kundi para magpatawad. Lumuhod si Doña Remedios. Ang kanyang mga luha ay dumaloy na parang ilog. Patawad, Elena, bulong niya. Patawad sa lahat ng masasakit na salita ko. Patawad sa lahat ng ginawa ko sa iyo. Inalalayan ni Elena si Doña Remedios. Wala na po iyon, Doña Remedios. Ang importante ay ngayon. Nahanap ko po ang aking pamilya at nanghanap ko po ang kapayapaan sa puso ko. Ang pagpapatawad ni Elena ay hindi lamang salita. Ito ay isang tunay na pagpapalaya, hindi lamang para kay Doña Remedios, kundi para sa kanyang sarili. Ang dating galit at sakit ay nawala, napalitan ng kapayapaan. Hindi nagtagal, nakasalubong din ni Elena si Manang Sol sa palengke. Nakita ni Manang Sol si Elena at ang kanyang mukha ay namula sa hiya. Nagtangkang umalis si Manang Sol, ngunit tinawag siya ni Elena. Manang Sol, sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan. Ngumiti si Elena, isang ngiti na puno ng unawa at pagtanggap. Narito po, Manang Sol, mayroon po akong bagong luto na kakanin. Tikman po ninyo. Inabot ni Elena ang isang plato ng mainit na kakanin kay Manang Sol. Inuha ni Manang Sol ang plato. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi siya nakapagsalita, tanying isang tango ng pasasalamat lamang. Sa kanyang puso, alam niyang hindi na niya muling uulitin ang kanyang mga maling gawa. Ang pagpapatawad ni Elena ay isang tahimik, ngunit makapangyarihang aral para kay Manang Sol. Ang puso ni Elena ay lumago at ang bayanihan ng puso ay lumawak, nagbibigay ng pag-asa sa libo. Ilibong Pilipino. Si Elena, na minsan ay isang babaeng nawala ng lahat, ay naging simbolo ng pag-asa, ng katatagan, at ng pagmamahal. Ang kanyang kwento ay nagsilbing inspirasyon sa marami, isang paalala na ang pagmamahal, pagpapatawad, at pag-asa ay ang pinakamahalagang yaman sa buhay. Ang kanyang puso, na minsan ay nabasag, ay ngayon ay puno, hindi lamang ng pagmamahal para sa kanyang mga anak, kundi para sa buong komunidad. Ang araw ay hindi na lamang sumisikat sa Tondo, kundi sa buong Maynila. Dala ang sariwang umaga at ang pangako ng bagong pag-asa. Sa puso ng bawat Pilipino, ang puso ni Elena ay hindi na lamang isang karinderya, kundi isang simbolo ng pagbangon at pagmamahal. Ang bawat hapunan, ang bawat tanghalian ay puno ng kwento, ng tawanan at ng diwa ng bayanihan. Ang amoy ng adobo, sinigang, at syempre, ang iba't ibang uri ng kakanin ay kumakalat sa lansangan nang hihikayat sa bawat dumadaan na tikman ng ludong may puso. Ang mga dingding ng kainan na dinisenyo ni Mateo ay puno ng mga mural na naglalarawan ng simpleng buhay sa probinsya, mga larawan ng pagkakaisa, at mga sipi tungkol sa pag-asa. Si Sofia, bilang ay tinitiyak na maayos ang daloy ng pinansyal, habang si Carlos, bilang ay masigla at maingat na pinangangasiwaan ang bawat proseso, mula sa kusina
hanggang sa pagtanggap ng mga bisita. Si Elena, ang sentro ng lahat, ay madalas makikita na nagniniti, nakikipagkwentuhan sa mga customer. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng lalin, ngunit mayroon ng kapayapaan. Bagong hamon mula sa nakaraan. Ang puso ni Elena ay hindi na lamang isang lokal na kainan. Ang kwento nito ay nakarating na sa mga pambansang telebisyon at magazine, nagiging paksa ng usapan sa mga social media platforms. Mula sa isang maliit na pangarap sa Tondo, ito ay naging isang destinasyon ng mga turista, isang lugar kung saan ang puso ay nabubusog at ang kaluluwa ay nalulugod. Ang mga linya ng customer ay humahaba at ang mga kritiko ng pagkain ay pumupuri sa lutuin at sa kwento sa likod ng bawat pagkain. Ngunit, tulad ng isang magandang bulaklak na laging pinipitas ng masasamang kamay, ang kanilang tagumpay ay hindi nakatakas sa mapanuring mata ng isang tao mula sa nakaraan. Si Gino Reyes. Ang pangalan niya ay umalingaw sa mga bulwagan ng kapangyarihan at negosyo sa Maynila, isang pangalan na kinatatakutan at iginagalang. Isang negosyanteng kilala sa kanyang walang awa at tuso na mga taktika, si Gino Reyes ay hindi lamang isang karaniwang negosyante. Siya ay isang manlalaro ng kapangyarihan, isang strategist na handang gawin ang lahat para makuha ang kanyang gusto. Matagal na siyang karibal ni Don Luis, at ang bawat tagumpay ni Don Luis ay isang tinik sa kanyang lalamunan. Nang marinig niya ang tungkol sa ang puso ni Elena, isang simpleng karinderya na sinusuportahan ni Don Luis at ng kanyang mga ampon. Nakita niya rito ang isang pagkakataon. Isang pagkakataon, hindi lamang upang silain ang negosyong ito, kundi upang pahiyain at gumuho ang pangalan ni Don Luis. Para kay Gino Reyes. Ang puso ni Elena ay hindi lamang isang banta sa kanyang mga pinaplanong negosyo sa industriya ng pagkain. Ito ay isang pwedeng gamitin na sadata laban sa kanyang matagal ng kaaway. Isang hamak na karinderya lamang ang puso ni Elena, bulong niya sa kanyang sarili. Ang kanyang mukha ay puno ng paghak. Pero sa likod nito ay si Don Luis. At kung masisira ko ang karinderya na yan, masisira ko rin ang pangalan niya. Hindi nagtagal, nagsimulang kumalat ang mga tsismis at malisyosong balita sa mga pahayagan at sa internet. Ang puso ni Elena, puno ng dumi at panganib sa kalusugan. Ang headline ng isang tabloid. Ang kakanin ni Elena. Gawa sa maruming kamay at lason. Ang mga social media posts ay puno ng mga fake accounts na nagkakalat ng mga aligasyon tungkol sa di kumano'y mahinang kalinisan ng kainan, sa hindi sapat na kwalidad ng mga sangkap, at sa kawalan ng profesionalismo ng mga tauhan. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang mga atake sa personal na buhay ni Elena at ng kanyang mga anak. Isang dating tindera ng kakanin na galing sa squatter, ngayon ay nagpapanggap na mayaman, ang sabi ng isang artikulo. Ang nakaanang mga bata, bilang mga ulila, sakali ay binaboy, ginamit bilang armas upang ihulog sila sa kumunoy ng kahihiyan. Ang mga larawan nila noong bata pa sila, payat at marumi, ay inilabas na may mga caption na nagpapahiwatig na hindi na itatago ang tunay na kulay ng isang tao. Ang epekto sa mga anak ni Elena ay mabilis at masakit. Si Sosia, na laging nakikipag ubinayan sa mga publiko at mamumuhunan, ay nakaramdam ng matinding galit. Paano nila nagagawa ito, Nanay Elena? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit. Kami ang nagtrabaho ng gusto para marating ito.
bakit kailangan nilang sirain ang lahat. Si Mateo, na ang kaluluwa ay laging sensitibo sa kritisiso, ay labis na nasaktan. Ang kanyang mga disenyo, na minsan ay puno ng kulay, ay tila nawalan ng buhay. Nais kong gumanti. Nanay Elena, sabi niya, ang kanyang mga kamay ay nakakuyong. Nais kong ipagtanggol ang ating pangalan. Si Carlos, na laging kalmado, ay ngayon ay puno rin ng pagkadisaya. Mayroon tayong ebidensya na pawang kasinungalingan ang mga ito. Nanay, sabi niya, maaari nating gamitin ang batas. Lalong aalala si Don Luis. Telena, kailangan nating kumilos ng mabilis, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalasakit. Mayroon akong mga abogado at koneksyon. Maaari nating itigil ang mga atake na ito. Ang lahat ay aalok ng tulong, ng solusyon na may kaakibat na laban. Ngunit si Elena, na tila isang malalim na ilog na hindi natitinag ng anumang bagyo, ay kalmado pa rin. Nakinig siya sa kanyang mga anak, sa kanyang kaibigan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling payapa. Sa kanyang puso, alam niyang ang laban na ito ay hindi matatapos sa pagganti, sa pakikipagtalo, o sa pamamagamagitan ng batas. Mayroon siyang ibang plano. Hindi, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng awtoridad na nagmula sa kanyang karanasan at karunungan. Hindi tayo gagandi. Hindi natin bababaan ang ating sarili sa kanilang antas. Ang puso ni Elena ay binuo sa pagmamahal, hindi sa galit. At sa pagmamahal, din natin ito ipagtatanggol. Ang kanyang mga anak ay nagulat. Pero Nanay Elena, paano? Tanong ni Sofia. Panoorin ninyo, sagot ni Elena. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga lag. Ipapakita natin sa kanila na ang pagmamahal ay ang pinakamakapangyarihang sandata. Ang lakas ng pagdamay. Kinabukasan, isang press conference ang inihanda. Hindi ito ordinaryong press conference. Ito ay inorganisa ni Elena mismo at ang paanyaya ay ipinadala sa lahat ng media. Kasama na ang mga nagkakalat ng malisyosong balita. Ang silid ay puno ng mga mamamahayag. Ang mga ilaw ng kamera ay kumikislap at ang ingay ng mga boses ay pumupuno sa hangin. Si Gino Reyes ay naroon din, nakaupo sa harap. Ang kanyang muka ay puno ng paghamak. Ang kanyang mga mata ay tila nagpapahiwatig ng kanyang pagtatagumpay. Ang kanyang mga tauhan ay nakangisi, handa na sa anuman. Ang mga anak ni Elena at si Don Luis ay nakaupo sa likod. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kaba at pag-alala. Pumasok si Elena sa bulwagan. Suot ang isang simpleng barotsaya na puti. Ang kanyang buhok ay nakapusod. At ang kanyang mukha ay walang maki. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging simple, mayroong isang kakaibang aura ang bumabalot sa kanya. Isang aura ng kapayapaan, ng karunungan, at ng di matitinag na lakas. Tumayo siya sa harap ng mikropono. Ang kanyang mga mata ay lumipad sa buong silid bago siya magsimulang magsalita. Ang kanyang boses ay kalmado, malumanay, ngunit bawat salita ay may bigat na nagbumula sa kanyang kaluluwa. Magandang araw po sa inyong lahat. Simula ni Elena. Ang kanyang tinig ay nagtataglay ng init at pagdamay. Maraming salamat po sa pagdalo sa aming press conference ngayong araw. Narinig ko po ang maraming kwento, ang maraming balita na kumakalat tungkol sa ang puso ni Elena. At naiintindihan ko po ang inyong pagdududa. Ang mga mamamahayag
ay nagtinginan, tila nagtataka. Inaasahan nila ang isang pagtatalo, isang pagdepensa, o isang atake. Ngunit ang boses ni Elena ay nagdala lamang ng kapayapan. Hindi po ako naririto upang magpaliwanag, upang depensahan ang ating sarili, o upang sisihin ang sinuman, patuloy ni Elena. Naririto po ako upang ibahagi ang isang kwento. Ang kwento ng buhay ko. Ang kwento ng ang puso ni Elena. At umaasa po ako na sa pamamagitan nito, mas maiintindihan ninyo kung sino kami at kung ano ang pinaninindigan namin. Sinimulan ni Elena ang kanyang kwento, hindi sa mga tagumpay, kundi sa kanyang pinakamadilim na bahagi. Bago po, naging ang puso ni Elena, mayroong isang babaeng nagngangalang Elena na nawalan ng lahat. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pighati, ngunit walang galit. Ikinuwento niya ang pagmamahalan nila ni Miguel, ang kanilang simpleng kasal, at ang kanilang mga pangarap. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig ng ikwento niya ang trahedya. Ang aksidente ni Miguel, ang pagkawala ng kanyang anak. Sa loob ng isang iglap, nawala po ang lahat. Ang aking asawa, ang aking anak, ang aking pamilya, at ang aking asa. Ang mga mata ni Elena ay lumipad patungo kay Gino Reyes, ngunit walang pagpuhusga. Ikinuwento niya ang sakit ng pagtanggi ni Doña Remedios, ang mga salitang malas na binitawan sa kanya. Itinaboy po ako sa aming tahanan, walang dala, walang asa, sabi niya. Nakarating po ako sa Tondo, isang lugar na kasing gulo ng aking isipan. Nabuhay po ako sa pagtitinda ng kakanin sa isang lumang kaliton. Ang bawat araw ay isang pakikipaglaban para lamang huminga. Ang aking mga mata ay walang buhay, ang aking puso ay walang laman. Ang mga mamamahayag ay tahimik, nakikinig ng buong atensyon. Ang kwento ni Elena ay hindi lamang tungkol sa kanya, kundi sa kwento ng bawat tao na dumaan sa pagsubok. Hanggang sa isang araw, patuloy ni Elena, ang kanyang boses ay may bahagyang pagbabago. Dumating ang tatlong anghel sa aking buhay. Si Sofia, si Mateo, at si Carlos. Mga bata sa kalye, gutom, marumi, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng asa na matagal nang nawala sa akin. Kinupkop ko po sila at sila naman po ang kumupkop sa akin. Sila po ang nagbigay muli ng kulay sa aking madilim na mundo. Sila po ang nagbigay muli ng dahilan para mabuhay. Ang aming maliit na silid ay naging tahanan at ang aming maliit na pamilya ay puno ng pagmamahal sa kabila ng aming kahirapan. Mayroong nakitang bahagyang pagkislap sa mata ni Gino Reyes. Tila may isang alaala na nagbalik sa kanyang isipan. Ngunit dumating po ang araw na umalis po sila, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay bahagyang naninginig sa sakit. Ngunit mayroong katatagan. Iniwan po nila ako. Iniisip na sila ay pasanin. Ang sakit po ay muling bumalik. Mas matindi kaysa dati. Ngunit sa gitna ng aking kalungkutan, nakita ko po ang isang drawing ni Mateo. Ang drawing na iyon ay hindi lamang isang larawan. Ito ay isang salamin ng aming pagmamahalan, ang aming asa. At sa mga sandaling iyon, nagpasya po ako na hindi ako susuko. Babangon ako. Hindi lamang para sa sarili ko, kundi para sa kanila. Upang kung sakaling bumalik sila, mayroon silang maipagmamalaking nanay. Ang mga anak ni Elena ay puno ng luha, ang kanilang mga kamay ay magkahawak. Si Don Luis ay ngumiti, puno ng pagmamalaki.
Ang mga anak ko po ay bumalik. Sabi ni Elena, ang kanyang tinig ay puno ng kagalakan. Naging matagumpay po sila at kasama po namin sila. Itinayo po namin ang puso ni Elena. Hindi lamang po ito isang karinderya. Ito po ay isang pamilya, isang tahanan, isang pangalawang pagkakataon para sa mga katulad namin. Ang bawat piraso ng kakanin, bawat lutuin na aming inihahanda ay hindi lamang gawa sa mga sangkap. Gawa po ito sa pagmamahal, sa katatagan, sa pagpapatawad, at sa pag-asa. Ito po ang aming lihim na sangkap. Ito po ang puso, ang puso ni Elena. Pinigyang. Diin ni Elena ang kanyang huling salita. Ang kwento po ng ang puso ni Elena ay ang kwento ng bawat Pilipino. Ang paglaban sa kahirapan, ang pagbangon mula sa trahedya, at ang paghahanap ng pag-asa sa gitna ng dili. Hindi po kami perpekto, ngunit puno po kami ng pagmamahal. At sa pagmamahal na yan, wala pong sinuman ang makakasira sa amin. Ang silid ay tahimik. Walang nagtanong. Walang nagkomento. Tanging ang tunog lamang ng mga kamera na kumikislap at ang pagkikik ng ilang mamamahayag na naantig sa kwento ni Elena. Ang pagbabago ni Gino Reyes. Sa simula ng press conference, nakaupo si Gino Reyes. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas at ng isang sarkastikong ngisi. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang nakakatawang joke para sa kanya. Ang kanyang mga mata ay lumilipad sa mga reporters, tila naghihintay ng pagkakataon upang muli siyang magsalita at atakehin si Elena. Ang kanyang pagkamuhi kay Don Luis ay malayin, at ang anumang koneksyon sa kaaway ay dapat niyang sirain. Sa kanyang isipan, ang kwento ni Elena ay isa lamang panlilinlang, isang drama na ginagawa upang makuha ang simpatiya ng publiko. Ngunit habang nagpapatuloy si Elena sa kanyang kwento, habang ang kanyang boses ay dumaloy na puno ng sakit, ng pagkawala, at ng pagbangon, unting nagbago ang ekspresyon ni Gino Reyes. Ang kanyang ngisi ay dahang nawala. Ang kanyang noo ay dahang kumunot. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng paghamak, ay ngayon ay tila nagtatago ng isang bagay. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang bawat salita ni Elena ay tila tumatagos sa kanyang matigas na puso. Ang kwento ng pagkawalan ni Miguel, ng pagtanggi ng isang ina, sa kanyang manugang, ng pagbangon mula sa kawalan ng pag-asa. Lahat ng iyon ay tila nagbalik sa kanya ng mga alaala. Si Gino Reyes ay hindi rin perpekto. Sa kanyang sariling nakaraan, mayroon siyang mga pagkawala, mga pagkakamali, mga pagsisisi, na matagal na niyang inilibing sa kanyang puso. Ang pagkawala ng kanyang kapatid sa isang aksidente, ang kanyang pagiging abala sa negosyo na nagdulot ng pagkalayo niya sa kanyang pamilya. Pangasubat na hindi pagganap na naghihilom. Ang kwento ni Elena ng isang babaeng nawala ng lahat, ngunit patuloy na bumangon at nagpatawag, ay tila isang balaram na tumama sa kanyang sariling konsensya. Ang lakas ng pagmamahal ni Elena, ang kanyang katatagan, at ang kanyang kakayahang magpatawad. Lahat ng iyon ay tila nagbigay sa kanya ng isang aral na matagal na niyang hindi natututunan. Nang matapos si Elena sa kanyang kwento, ang silid ay tahimik. Hindi nagsalita si Gino Reyes. Hindi siya nagtanong. Hindi siya nagkomento. Dahan, tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa sahig at walang sinuman ang nakakita ng tunay na emosyon sa kanyang mukha. Walang ingay, walang salita, lumabas siya ng silid ng press conference.
Ang kanyang pag-alis ay tahimik, ngunit ang epekto nito ay malakas. Mula noon, huminto ang lahat ng kampanya ng paninira laban sa ang puso ni Elena. Walang bagong artikulo, walang bagong post sa social media. Tila nagdilaho sa hangin ng lahat ng atake. Ang mga mamamahayag na naantig sa kwento ni Elena ay nagsimulang maglatala ng mga positibong balita tungkol sa karinderya at sa bayanihan ng puso. Isang araw, pagkalipas ng ilang linggo, mayroong isang matandang lalaki ang pumasok sa ang puso ni Elena. Ang kanyang mukha ay pamilyar, ngunit ang kanyang mga mata ay iba. Hindi na ito ang mga mata ng isang tuso at walang awang negosyante, kundi mga mata na puno ng pagmumuni. Ngunit, marahil ng pagsisisi, tahimik siyang umupo sa isang sulok, nag-order ng ilang putahe, kasama na ang iba't ibang kakanin ni Elena. Tikman niya ang bawat pagkain, ang kanyang mukha ay kalmado, tila pinapahalagahan ang bawat kagat. Pagkatapos ng kanyang pagkain, tahimik siyang nagbayad, at bago siya umalis, iniwan niya ang isang selyadong sobre sa ilalim ng plato. Nang buksan ito ni Sofia, nakita niya ang isang malaking halaga ng pera. Isang anonymous na donasyon para sa bayanihan ng puso. Ito ay isang donasyon mula kay Gino Reyes, isang donasyon na hindi humingi ng kahit anong kapalit, kundi isang tahimik na pagpapahayag ng pagbabago, ng pagdamay, at ng pag-asa na ang puso ay kayang magbago. Kapayapaan at pamana. Sa paglipas ng mga taon, natagpuan ni Elena ang isang malalim na kapayapaan sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga karanasan ay hindi na naging sugat na patuloy na nagdurugo, kundi isang marka ng kanyang katatagan at karunungan. Ang mga pilak na hibla sa kanyang buhok ay naging simbolo ng kanyang paglalakbay, ng kanyang mga pagsubok, at ng kanyang mga tagumpay. Nakita niya ang kanyang mga anak na patuloy na lumago. Si Sofia, na ngayon ay may sariling pamilya, ay naging isang huwarang ina at isang matagumpay na negosyante. Si Matthew, na ang mga disenyo ay kinikilala na sa buong bansa, ay patuloy na naglalagay ng kanyang puso sa bawat obra. At si Carlos, na nagpatuloy sa pagpapalawak ng ang puso ni Elena, na ginagawa itong isang siyay na mga kainan na may parehong diwa at pagmamahal. Ang mga tawa ng kanyang mga apo ay pumuno sa kanyang tahanan, nagdadala ng bagong kagalakan at pag-asa. Ang bayanihan ng puso ay lumago rin, nagbibigay ng tirahan, edukasyon, at pag-asa sa daang bata sa kalye, sa mga pamilyang nangangailangan, sa mga taong nabigyan ng pangalawang pagkakataon. Ang kwento ni Elena ay naging inspirasyon sa bawat isa sa kanila, isang paalala na ang kahirapan ay hindi hadlang sa pag-abot ng mga pangarap. Ang puso ni Elena ay hindi na lamang isang kainan. Ito ay naging isang institusyon, isang simbolo ng pag-asa, kung saan ang bawat pagkain ay hindi lamang nagpapakabusog sa tiyan, kundi nagpapainit din sa puso. Ito ay isang lugar kung saan ang mga tao ay nakikipagkwentuhan, na ikipagpalitan ng mga karanasan at nakakahanap ng pag-asa. Ang huling imahe. Si Elena, na ngayon ay matanda na at ang kanyang buhok ay puti na, ay nakaupo sa isang silya sa loob ng ang puso ni Elena. Ang kainan ay puno ng buhay. Ang mga tawa ng kanyang mga anak, ang mga yakap ng kanyang mga apo, ang mga kwento ng mga taong kanyang natulungan. Ang kanyang mga mata, na minsan ay puno ng kalungkutan, ay ngayon ay puno ng kapayapaan at pagmamahal. Ang kanyang mga kamay, na minsan
ay napagod sa paggawa ng kakanin ay ngayon ay nakahawak sa mga kamay ng kanyang mga apo. Siya ay naging isang tunay na nanay, Elena. Isang ina hindi lamang sa kanyang mga anak, kundi sa buong komunidad. Ang kanyang buhay ay naging isang patunay na ang pagmamahal ay ang pinakamakapangyarihang puwersa sa mundo, na ang pagpapatawad ay nagdudulot ng kalayaan, at na ang pag-asa ay laging matatagpuan kahit sa gitna ng pinakamadilim na bagyo. Mula sa abo ng trahedya, itinayo niya ang isang hardin ng pag-ibig at pag-asa, isang hardin na patuloy na mamumukadkad na nagbibigay ng liwanag at inspirasyon sa bawat henerasyon. Ang bawat bulaklak sa hardin ay sumisimbolo sa isang buhay na kanyang binigyan ng pag-asa, isang puso na kanyang pinainit, isang kaluluwa na kanyang ginabayan, at sa bawat paghinga niya, alam niyang ang kanyang pamana ay mananatili, kasing init at kasing tamis ng kanyang mga kakanin.